magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Ang ating po ngayon debosyon ay makikita sa Ephesians 4:13 to 14. Basahin po natin. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in the cunning craftiness of the deceitful plotting. So, yun lang po ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi doon, till we all come into unity and faith, into the knowledge of the Son of God. Paano tayo magkakaroon ng unity? Sabi doon sa naunang verse niyan, may mga tinalaga na mga binigyan ng gift, apostles, prophets, evangelists, some sa pastor, teachers, yan. Yung mga para saan? For the equipping ng saints to the work of the ministry. So, tayo, para ma-equip tayo, God, nagtalaga ang Panginoon ng mga gifts sa mga ganito sa mga churches. So, itong mga dinalaga na ito ng mga pastor, teachers, yan, yung mga yan yung pwede natin maging mentor para magkaroon tayo ng continuous growth sa Panginoon, nagkaroon ng unity. Halimbawa, sasabihin pag i-defend mo yung faith mo, hindi pwede magkakaiba kayo ng sinasabi. Kasi hindi magkakaroon ng unity kung ganon. Pag dinefend mo yung faith mo, kung iba-iba sinasabi, ito katuruan ni ganto, saksi ni ganto, ito ang turo ni ganto, ito ang turo ni ganto. Pagka labo-labo ang pag-defend natin, tapos mag-evangelize tayo, natanong tayo, magkapareho tayo ng church, pero magkaiba yung sinasabi natin na ibig sabihin ng tanong ng isang ini-evangelize natin. So magkakaroon ng parang wala kayong unity nga sa sarili nyo magiging tanong yun doon sa tinuturuan, sa sineshare natin. So sabi doon, tapos sabi pa doon, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of God. So doon tayo doon sa stature ng fullness sa Panginoon. So hindi natin masasabi na may tao na nakaabot, kahit sino pang bishop yan, sinong pastor yan na marami nang alam sa Bible. Hindi niya masasabi kahit sa kanyang sarili na siya ay na-meet niya na yung fullness na stature na katulad ni Jesus Christ, kasi walang perfect dito sa mundo. Kahit sino na pinakamagaling na pastor dyan, pinakamagaling na kilala nyo dyan sa Facebook o sa sino mga napapanood nyo, pinafollow nyo ng mga pastor, hindi nila pwedeng sabihin na sila ay perfect na sa stature na tulad ni Jesus Christ, kasi we are still here on earth, at ngayon may panapakita palagi ang Panginoon ng fresh revelation sa lahat ng kanyang tinuturo. Kaya walang pwedeng magsabi na lahat ng nasa Bible ay alam niya ng lahat ng gustong revelation ng Panginoon sa Bible ay na-reveal niya sa kanyang lahat. I don't believe that, kasi naniniwala ako God will always have a fresh revelation sa kanyang mga anak. Hindi pwedeng sabihin mo na itong verse na ito alam mo na kasi narinig mo na yung turong yan. Hindi pwedeng doon ka lang fixated sa isang yun, kasi maaring doon sa pagkakataon na yun yung tinuturo ng Panginoon, pero dadating ang pagkakataon sa buhay mo na may encounter mo yung sitwasyon sa buhay mo at yung verse na yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Makikita mo iba yung revelation na ibibigay sa iyo ng Panginoon kumpara sa natutunan mo na dati. Sino sa atin dito yung nung bata pa ay tanda pa hanggang ngayon yung tinuro nung teacher niya? Ako technically, hindi ako talino, laging ang lowest section. Pero technically, ako masasabi ko kasi hindi ko tanda na yung mga tinuro sa akin nung bata pa ako, nung elementary. Kasi kaya ako nasabi, nagtatanong anak ko, Daddy, ano ibig sabihin? Anak, kung tanongin ako, hindi ko natandayan, ang tagal na panahon na. Ikaw nag-aaral, hanapin mo sa libro. Pero, siyempre, tuturuan mo anak mo, kailangan mong buklatin yung revelation. Doon ko lang din na nakikita, na-encounter uli yung salitang yun na tinuro sa akin dati. So, sabi ko, talagang ang pag-aaral, pag hindi ka na nag-aaral uli sa isang bagay na yon, makakalimutan mo siya pagdating ng Panginoon. So, ganun din tayo sa Bible. Pag tayo natapos natin ang pag-aralan, kaya nga meron tayong mga 1-year Bible reading, 2-year Bible reading, after 2 years, after 1 year, titigil na tayo. Hindi, kailangan basahin pa rin natin, kasi there will always be fresh revelation, continuous ang pag-aral, continuous growth, para pagdating ng Panginoon, makikita mo nga sa Facebook ngayon, sa mga nakapost dyan, ang dami ng nakalagay na mga mga kakaibang mga
interpretasyon ng mga sinasabi. So hindi pwedeng so yung deceitfulness nadadaya na nag-i-evolve na rin. Kaya dapat ikaw magbasa ka lagi kasi yung revelation ng Panginoon, dapat tayo magbasa lagi kasi yung revelation ng Panginoon hindi titigil sa ni-reveal sa'yo dati. There will always be fresh revelation para hindi tayo madaya ng mga hindi tayo matulad ng isang bata na madaling madaya uli. So yun lang gusto parating sa atin. We can ask our mentors natin na may matagal na lumalakad sa paghahayag ng salita ng Panginoon. We can ask them kasi yan ang pinadala ng Panginoon sa atin to be to equip us para tulungan tayo. Kaya yun lang gusto be humble enough to ask ang ating mga pastor, ang ating mga elders, ang ating mga mentors sa word ng Panginoon. Kung may nagbasa ka at di mo naintindihan, hindi natin nakuha, be humble enough to ask them. Hindi nangangahulugan na mahina ang pananampalataya mo pag nagtanong ka. Yan ay nangangahulugan lang na gusto mong magpaturo pa sa Panginoon. So yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo. Nawa ay ma-encourage tayong lahat na patuloy na maghanapin at masumpungan ng salita ng Panginoon. Kaya salamat po sa lahat. Shalom.